Amen. Amen. Sige po. Ngayon po, narito tayo sa panibago nating series message. Alam naman natin na every month ay nag-iiba-iba tayo ng series. At yung series natin, konektado lagi dun sa alab na gusto natin yung ating pananampalataya ay manatiling naging mainit o hindi nagbabago. Amen? Sige, next slide. Ayan. Yan po yung ating embracing a new life. Diba? Yung gusto natin na yung bagong buhay dapat yakapin natin to, mahalin ito at isabuhay po natin itong mga bagay nito. Amen? Sige, next slide. Ang sabi diyan, ang pag-aasawa ay hindi katulad ng mainit na kanin na kapag isinubo mo at napaso ka, ay pwede mong iluwa. Amen. Kanino bang kasabihan yan? Di ba? Kasabihan yan sa mga may asawa. Amen. Wala akong makitang young couple, yung si Francis na lang tatanungin ko. Di ba? Ayan, doon pala may nakita ako, nakita ko muna, mamaya si Francis, si Kuya Ate, si Bunso. Bunso, anong ibig sabihin yan? Ayan. Nakita ko bigla si Bunso eh. Hindi na pwedeng ibalik, walang balikan. Oo. Kanina sabi ni, si Elisa pala, wala raw atrasan. Parang gano'n. Kuya Francis. Wala, iba naman. Walang parehas, walang gaya-gaya. Hindi na po pwedeng palitan. Hindi rin pwedeng palitan. Okay, alam mo na yan, Jane. Wala rin palitan, ha? Okay, yung mga may kasama, Kuya Ninyo. Kuya. Ano pagkakain din mo dyan? Pastor? No return, no exchange. Walang warranty. Halata, kung saan ka nagtatrabaho, Alam mo lang kung saan nagtatrabaho si Kuya Ninyo. No return, no exchange. Okay. Alam niyo bakit natin tanongin? Alam kasi, ang pag-aasawa kasi, alam niyo po yan, alam niyo po, kapag sabi nga yung kasabihan yan, kapag nag-asawa nga tayo, di ba, walang atrasan. Kasi alam naman natin, kasi pag pinasok natin ang pag-aasawa, dapat maninindigan ka dyan. Diba? Kapag nag-asawa ka, wala nga no return, no exchange nga yan, sabi ni Kuya. Diba? Kaya harapin mo yan sa madalit salita, from the time na kayo'y nanliligawan sa single moment, sa relationship moment natin, magkakaroon ng magkakaroon ng change dun sa life natin. Amen. Magkakaroon ng pagbabago. Siyempre, yung pagbabagong yon ay kinakailangan kakaharapin mo yung bagong buhay na yon. Iba yung buhay mo nung ikay binata at dalaga at in a relationship kayo, pagpasok nyo ron meron na kayong mag-asawa na kayo. Diba? Kaya dapat kinakailangan mong harapin yon. Kaya nga ang pag-aasawa, hindi yan dapat bigla-bigla. Diba? Hindi yan dapat bigla-bigla. Talagang pinag-iisipan mo yan ng mga kabataan, pag-isipan nyo ng 1,000,000 beses. 1,000,000 beses. Bakit? Kasi sabi nga ni walang atrasan. Sabi ni Bunso, walang balikan. Di ba? Sabi ni Ate Elisa kanina, walang atrasan. Kay Kuya, no return, no exchange. Di ba? Kaya kinakailangan pag-isipan natin yon. Sa atin po kasi yun, ha? Di ba? Kasi sa atin, kapag nag-asawa ka, hindi ka na pwede mag-asawa pa ulit. Hindi ka na pwede kung sino yung napangasawa, habang buhay na yun hanggang kamatayan. Ang maghihiwalay lang doon, yung kamatayan. Diba? Pag namatay na yung asawa, pwede ka na lang mag-asawa ulit. Pero nabubuhay yun, wala pong palitan yun. Amen? Kaya ganun po yun. Amen? Alam niyo po kasi, mapapansin natin na kapag tayo ay nag-asawa, meron tayong bagong buhay na tinatahak sa buhay. Amen? Kaya nga, tawag natin dito, transition in life po yan. Amen? Kaya ganun din po tayo bilang sino po mga Christian dito? Yan, taas yung kamay. Yan. Pag sinabi pong Christian, followers of Christ, di ba? Tinanggap niya si Christ bilang Lord and Savior. Yan.
At tayo'y obedient to Christ. Yung ibig sabihin ng Christian. Hindi yung Christian lang sa pangalan. Amen? Tandaan niyo yung pagiging Christian, hindi lang yung Christian sa pangalan. Kaya dito makikita natin, ngayon dapat nating maintindihan at maunawaan na tayong mga Christian o tayong mga born again, dapat kinakailangan natin embrace yung bagong buhay na kakaharapin natin. Minsan kasi hindi natin alam, marami tayo rito, mga Christian tayo, nandito tayo ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, Christian ka ba? Kausapin mo, Christian ka? Para sa iyo itong mensahe ngayon. Para sa iyo ito, sabihin mo. Makinig kang mabuti. Makinig kang mabuti para sa iyo ito. Ayan. Alam niyo po ba, tandaan po natin nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi ang katulad na parang pumasok ka sa isang, dito, sa Salt and Light Church, parang pumasok ka sa isang samahan. Ang Salt and Light Church o anumang mga church, hindi yan mga organisasyon, hindi yan mga club, hindi yan mga Rotary, o anong pa mga samahan, organisasyon, na pwede mong iwalain, okay lang na kumalas ka, umawa, di ba? Hindi yan ganon. Kasi ang pinag-usapan dito yung soul mo, yung kaluluwa natin. At hindi lang yung kaluluwa natin, yung buhay na tinatahak mo mula nung tinanggap mo si Kristo. Kaya pag binaliwala mo ito, yung makikita natin, magkakaroon ng problema yung ating eternal life. Alam po, naniniwala tayo na pagkatapos ng buhay natin dito, meron pang susunod na buhay. Hindi lang ito yung buhay natin. Hindi ko lang alam kung alam nyo po yun. Baka ang kala nyo, pag namatay, tapos na ang buhay, hindi pa po. Meron pang kasunod. Di ba? Yun yung pinaghahandaan natin. Di ba? Kaya yun yung pinapagandaan natin sa buhay natin. Kaya ang buhay, hindi kakain, matutulog, at mamamatay, tapos na, hindi po. Pag namatay ka at namatay kang wala kang Kristo sa buhay, alam mo na kung saan ka pupunta, dalawa lang ang pupuntahan. Langit at impyerno lang. Amen? Kasi hindi mo na pwedeng, hindi pwede yung mga nakagolian nating dating pananampalataya, na kapag namatay ka, ipinapanalangin ka, patay na. Mababago mo pa ba yung buhay ng tao? Kapag ikaw ay namatay na, ipapanalangin mo siya. Hindi pwede kasi ang kaligtasan, ikaw yun. Individual po yun. Ibig sabihin ng individual, ikaw, kahit yung nanay at tatay mo ay Christian, ikaw hindi, sila ay ligtas, hindi ka maliligtas. Hindi pagdala yung pangalan, hindi ganun. Kasi pagdating sa langit, ang tatanungin ng Diyos, ano yung naggawa mo dito sa lupa? Huhusgahan tayo ng Diyos kung ano yung ginawa natin nung nandito tayo sa lupa. Kaya kaya ngayon, wag tayong maniwala na lahat ng nakalagay sa lapida, rest in peace. Di ba? Rest in peace yon kapag tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? At masabi ko sa inyo, wala yang rewind, wala yang second chance yung buhay natin yan. Amen? Kaya po napakahalaga niyan na hindi tayo pumasok sa isang samahan o hindi tayo pumasok sa isang organisasyon na pag ayaw mo na, kakalas ka na, okay naman sa'yo, kukumalas ka wala namang sapilitan dito. Pero yung life natin, kung mahal mo yung iyong buhay, papahalagahan mo yon. Amen? Sige nga po. Ngayon po, basahin po natin yung ating talata. Sabi niya, ito po yung pinaka-series text natin na gagamitin natin sa buong Marso. Ang sabi ng Efeso 4:22 hanggang 24, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at natahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katuwiran. Diyan po, madiin po yung madiin na binanggit ni Pablo dyan, yung autoridad na pagbabawal na kapag kayo po ay tinanggap natin kay si Kristo, medyo mahina nga medyo pag tinanggap natin si Christ, sabi nga po nito, dapat hindi na tayo gumagawa pa ulit yung mga dating bagay na masasama na dating ginagawa po natin. Amen. Kaya dito, dapat po tayo po ay nagsasalita tayo, dito sabi nga po rito, sa batayan ng ating mataas na pagtawag bilang mga anak ng Diyos, dapat ititigil na po natin, sabi nga po nito, yung tulad ng mga pamumuhay, tulad ng mga makasanlibutang pagmumuhay.
Dito talagang binibigyang tiin ni Pablo dyan. Sabi niya, magbago na kayo ng isip at ng diwa at pag-iisip. Dapat niyong isuot yung bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Madiin na inaano ni Pablo yung mga, kasi dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay, naliwanagan at binigyan ng kapangyarihan, dapat din tayong mamuhay ng iba. Mabubuhay tayo ng iba. Sabi nga po rito, dapat nating wakasan yung nakaraang mga buhay natin. Dapat yakapin natin yung bagong buhay nung tinanggap natin si Kristo. Kaya dito, lahat tayo mga Christian, sabi natin, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi yun natatapos doon. Hindi yun natatapos na pupunta ka na lang dito kada linggo. Hindi ganun po yun. Meron tayong dapat lalakaran, meron dapat tayong yayakaping buhay. Magiging ito na yung magiging parte ng buhay mo. Kasama doon sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, sa pagnenegosyo mo, sa pagpaplano mo mag-asawa, ano pa man yung mga plano natin sa future. Kasama na ito nung tinanggap mo si Kristo. At yayakapin mo yung mga bagay na dapat nahaharapin natin sa bagong buhay. Amen. Yan po yung gusto natin bigyang pagpahalaga. Ngayon, ito po yung mga topic natin. Ayan. Embracing a new life. Una, yung new connection. Ngayong araw pong ito. And then next Sunday, new citizenship. Amen. And next Sunday ulit, fourth Sunday, kasi 5 tayo, new family. And last Sunday, new purpose. Yan po yung mga pag-uusapan natin. Ngayon, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan, new connection. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, new connection. Ayan, yan po yung pag-uusapan natin. Ang topic natin ngayon, bago natin pag-usapan yung new connection, alamin muna natin, pag sinabi natin connection, yung meron tayong ugnayan sa Diyos. Amen? Yung ugnayan. Pag-uusapan po na natin dito, ano ba yung ugnayan natin sa Diyos bago natin tinanggap si Kristo? Ibig sabihin, nung hindi ka pa Christian, ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga kinakaharap mo sa buhay? Titignan muna natin yung mga bagay na yon. Amen? Para mamaya, dapat kung ano na ba yung lalakaran natin. Ito yung buhay nyo noon. Pag ito ginagawa mo ngayon, ay hindi ka Christian. Hindi mo tinanggap ng totoo si Kristo. Kapag ganito yung ginagawa natin. Amen? Iisa-isayin lang po natin. Mabilis lang yan. Papasadahan lang natin. 7 po yan. Una, ito pa lang muna. Sabi dyan, ang masasama niyong gawa, Isaiah 59 verse 2, ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos, nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan, nakita natin, di ba? Kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, nawawalay yan sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, before mong tinanggap si Kristo, makita natin, nawawalay ka sa Diyos. Bakit nagtataka ka? Ito yung mga ginagawa mo. Una, ayan, nagiging makasalanan po tayo. Diba? Nung wala po tayo kay Kristo, hindi niya napapansin nung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Napakadali lang nung kasalanan na gawin natin. Para bang wala kang guilt, wala ka man lang nararamdamang na takot na kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Ang sabi ng Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya nakita natin, di ba? Before talagang tayo'y mga makasalanan, nung hindi pa namamatay si Kristo para sa ating buhay, nung hindi pa natin siya tinatanggap. Kaya nakita nyo, nung wala ka pa rito, tignan mo kapag yung kasalanan parang napakadali lang. Hindi ka natatakot. Ngayon ba, ganun pa rin? Hindi na kayo di ba? Natatakot ba kayo pag gumagawa ng kasalanan? Diba meron ng conviction eh. Diba meron ng takot? Kasi bakit? Meron ka ng Diyos. Ang banal na Espiritu na nanahana sa ating buhay. Pero noon, hindi pa eh. Diba kaya yun yung life natin noon? Amen. Next, yung sinners pa rin. Sabi dyan, 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ayan, yung Bible nagsasabi ha. Kapag tayo raw tuloy-tuloy na gumagawa ng kasalanan na nagpapatuloy. Ang ibig sabihin ng nagpapatuloy kasi lahat tayo nakakagawa pa ng kasalanan. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Ginagalit niyo ako. Glenn, ano ba itong mga to?
Di ba? Pag sigla nagsalita ng gano'n, natatakot kayo, ha? Okay. Di ba? Pag sinabing nagpapatuloy, ito yung intentional. Alam mo yung kasalanan, ginagawa mo. Wala kang takot. Di ba? Bakit ano intentional mo? Hindi mo, kasi, pag mayroon kasi mga kasalanan, pag alam mo kasi, hindi mo kaagad ginagawa, hindi alam mo kasalanan. Pero kapag sinabi nagpapatuloy, alam mo nang bawal magnakaw, nagnanakaw ka. Alam mong bawal manood ng pornography, nanonood ka. Hindi ka natatakot, nagpapatuloy ka. Ang sabi ng Biblia, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Ayaw nilang banggitin, bunso, yun na, una, ayaw nilang banggitin. Di ba? Ayaw nilang banggitin dahil nagpapatuloy. Di ba? Kaya pag nagpapatuloy tayo, hindi ako nagsasabi yung Bible, kampo ng Diablo. Noon tayo yun. Di ba? Noon tayo noon, nung sinners pa tayo. Di ba? Sapagkat sa simula pa yung nagkakasala na ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos, si Kristo, upang wasakin ang gawa ng Diablo. Kaya dapat talaga si Christ tinatanggap mo yan. Di ba? Bila doon sa buong puso, Romans 10:9-10, di ba? Buong puso na siya ay namatay at muling nabuhay. Siya yung Panginoon na tagapagligtas mo. Siya yung wawasak ng lahat ng gawa ng Diablo. Yung mga ginagawa nating masama, siya yung wawasak dahil nasa sa atin siya. May kaya makita natin, we are sinner. Next, yan. We are enemies of God. Kaaway tayo ng Diyos. Dati pala kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, alam ko, hindi na. Sabi nyo kasi, Christian na po kayo. Amen? Ang sabi dyan, dati tayo, Roma 5:10, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Diba? Nakita natin, nung tinanggap natin si Kristo, tsaka lang natin naging kakampi ang Diyos. Pero before daw, kaaway natin ng Diyos. Pag sinabing kaaway, ano ibig sabihin nun? Pag may kaaway ka, Jason, ano ginagawa mo, Jason? Ha? Susuntukin mo kagad? Di ba pag mayroong kaaway ka, hindi magaganda ginagawa mo sa kanya, di ba Kuya Jason? Ganun eh. Hindi magaganda ginagawa mo sa kanya. Ganun din yun. Nung kaaway natin ng Diyos, hindi magaganda ginagawa natin sa kanya. Ano ginagawa natin? Di ba? Daya dito, pandaraya doon, gawa ng kasalanan. Di ba? Na-open ng Diyos sa ganun, kaaway natin ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya, at dahil dito, tiyak na mahalig tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Next, ano pa? Blind. Nung araw, nabulag pala yung ating mga kaisipan. Sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na to. Binulag ng demonyo yung ating mga kaisipan. Kaya pala bakit binulag ng demonyo? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Para yung salita ng Diyos, hindi makita nating mga tao na ito pala si Kristo. Ganito pala ang buhay ng Kristiyano. Hindi natin nakita yung binulag ng demonyo, yung ating kaisipan tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano ibig sabihin binulag? Tinakpan niya. Kaya kasi nakita niyo minsan, pag may nag-share ng Word of God, hindi mo tinatanggap. Ang iniisip mo, hindi para sa akin yan. Di ba? Hindi para sa akin yan. Para sa iba yan. Hindi mo tinatanggap, di ba? Kaya noon, nire-reject natin yung Word of God. Kaya makita natin, hindi mo nakikita na yung kagandahan ng mabuting balita. Tignan nyo tayo, bakit nandito ka ngayon? Kasi nakita mo, binabasa mo yung Bible, nakita mo, may maganda to sa buhay natin eh. Pero yung ibang mga tao, hindi pa rin. Bakit? Binulag na ng Diyos, hindi nila nakikita eh. Amen? Kaya noon yun tayo. Pero ngayon hindi na. Next, sabi pa dyan, foolish, slave to passion. Nung Tito 3:3. Nung una tayo rin mismo ay mga hangal. Ba, nung una, mga hangal pala tayo. Mga foolish. Diba? Sabi dyan, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghahari sa atin ng masasamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Nakita nyo noon, di ba? Noon yung buhay natin, di ba? Sabi dyan,
alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Diba? Kaya nung hindi tayo Christian, di ba? Lahat ng bisyo, pinapasok natin. Di ba? Lahat pinapasok natin. Inom, droga, di ba? Sex, di ba? Sugal. Lahat pinapasok natin. Bakit? Kasi, nung wala ka pang Kristo, nahaligaw, naging alipin ng mga makamundong damdamin. Naalipin ka ng mundong ito. Kasi binulag na nga ng Diyos. Hindi pinakikita ng Diyos sa'yo na mali yan. Hindi ang pinakikita ng demonyo, hindi pinakikita ng demonyo na yung ginagawa mo mali. Diba? Kasi tinakpan ng demonyo, diba? Sabi kanina, binulag. Pinakikita niya yung mga mali mo ginagawa, kailangan mo yan. Kailangan ng tao yan. Makamundo yung bagay yun, diba? Kaya sabi niya, naghahari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapupuotan ng iba at sila'y kinapupuotan din natin. Amen. Next, sabi pa dyan, doing evil deeds. At kayo'y, Colossus 1:21, at kayo'y dati napakalayo, mga sumasalungat sa Kanya sa inyong pag-iisip at namumuhay sa masasamang gawa. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, sinners tayo, kaaway tayo ng Diyos, kaya yung mga namumuhay tayo doon sa masasamang gawa. Diba? Kaya nakita natin, naririnig nyo minsan yung mga nagtetestimony natin na tumanggap kay Kristo, dating mga drug user, dating mga holdapper, diba? Dating mga magnanakaw, dating mga pumapatay, pero nung nakilala si Kristo, nabago yung buhay. Diba? Kaya makita natin, ganun po yung buhay nung araw nung wala po kay Kristo. Next, sabi dyan, without hope. Noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo. Nung tayo'y wala pang Kristo, binabanggit lagi hindi kabilang sa bayang Israel, hindi at saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Diba kasi nung talaga po, ang talagang nasa plano ng Diyos ang mga Israelita lang. Kaya napakasarap at napakapalad natin dahil kay Kristo nagkaroon tayo ng bahagi ng kaligtasan. Amen? Last, walking in darkness. Sabi nito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Juan 8:12. Dito makikita natin, nakita nyo noon, lumalakad tayo sa kadiliman. Hindi ibig sabihin yan, walang ilaw. Di ba? Hindi ibig sabihin yan, brown out lagi. Brown out ba lagi yan, pastor? Hindi. Ibig sabihin niyan, kadiliman, alam naman natin, pag masasamang gawa, ang term ng Bible, kadiliman. Amen. Kaya ng araw, ganun yung buhay natin, di ba? Amen. Ganun pa rin ba yung buhay nyo ngayon? Diba? Kapag ganun, kinakailangan mong tanggapin muli ang Panginoong Kristo. Wala namang malam. Kung nandito ka, nakita mo, pastor, doon sa binanggit mong 7, parang 6 yung sa akin doon. Di ba? Ay, walang problema ron, kapatid. Andiyan si Kristo, tanggapin mo lang at maliliwanagan po muli tayo. Diba? Wala yun. Na ina-accept mo sa sarili mo na talagang, kasi nung nandito ka, nung in-invite ka rito sa church, diba? Medyo natulak ka lang, medyo sama barkada, punta tayo ron, sama tayo. Sama tayo ron, diba? Sama-sama lang eh. Hindi mo alam kung ano yung sasamahan mo, pero alam mo, plano ng Diyos sa'yo yun. Ngayon, ginamit ng Diyos, maliwanagan ka, ay, ganun pala yung sinamahan ko, ganun pala yung Christian, ganun pala yung born again. Amen. Kaya itong mensahe natin sa March also, reminders, paalala sa atin doon sa mga born again, doon sa mga Christian na hindi niya naintindihan, ano ba yung pagiging Christian, ano ba yung pagiging born again. Ito pala yung buhay na dapat araw-araw ginagawa natin hanggang sa tayo ay mamatay. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ngayon po, ito na po yung pag-uusapan natin. Tandaan po natin, lahat ng binanggit ko, yan yung dating buhay natin. Ngayon, ito po yung pag-uusapan natin. Next slide. Ito yung talata natin, Ephesians 2:4-5 sa New Century Version. Sabi diyan, but God's mercy is great and He loved us very much. Though we were spiritually dead because of the things we did against God, He gave us new life with Christ. You have been saved by God's grace. Sa Tagalog, para maintindihan natin lahat. Amen? Ngunit ang awa ng Diyos ay dakila at mahal na mahal niya tayo. Bagamat patay na tayo sa espiritual,
Dahil sa mga bagay na ginawa natin laban sa Diyos. Nakita niyo yung term na ginamit, di ba? Dahil doon sa mga bagay, bagamat patay na tayo sa spiritual, dahil sa mga bagay na ginawa natin laban sa Diyos, kasi nga, before kaaway natin ng Diyos, before sinasaktan natin ng Diyos, before makasalanan tayo, kaya sabi nga po rito, naging patay yung spiritual life natin. Pero dito, sabi rito, ngunit makita natin, binigyan niya tayo ng bagong buhay kasama ni Kristo. Nung tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka ng bagong buhay. At itong bagong buhay nito, ito yung bagong relasyon mo sa Diyos. Ito yung bagong connection mo sa Diyos. Ito yung bagong ugnayan mo sa Diyos. Diba? Naligtas ka sa biyaya ng Diyos. Nakamit natin to lahat na nandito ngayon dahil sa grace of God. Pag sinabing grace of God, hindi ka karapat dapat bigyan pero binigyan ka. Bakit? Makasalanan tayo, gumagawa tayo ng kasalanan pero namatay si Kristo para sa ating lahat. Biyaya yun, hindi dahil sa iyong mga gawa. Hindi dahil pumupunta ka rito, nasave ka, hindi. Nasave ka dahil sa iyong pananampalataya at sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen? Kaya yan makita natin, yan po yung pinakatalata natin. Next, kaya pamagat po natin, yan, new connection to God. Amen. Kaya nakita nyo yung ginamit nating picture, di ba? Yung bagong ugnayan natin sa Diyos, dati kaaway natin ng Diyos, ngayon, mahal na tayo ng Diyos. Meron na tayong magandang ugnayan sa Diyos ngayon. Amen. Pag sinabi mo kasing connection, next slide, yan, a relationship in which a person thinks or idea is linked or related to something else. Diba? Yan yung mga bagay na makita natin na sabi nga po rito dun sa Tagalog, isang relasyon kung saan ang isang tao o bagay o idea inuugnay o nauugnay sa ibang bagay. Amen. Kaya ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng ano, no? Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo kanina, diba? Kapag tayo ay nag-asawa, magkakaroon ka ng panibagong ano, no? Connection o ugnayan sa ating Panginoon. Amen? Next slide. Ayan. Because we have new connection with God, you are now a child of God and He is your Father. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kanina, di ba? Kung Christian ka ba? Ano sagot ng katabi mo? Christian daw ba siya? Tanungin mo ulit, Christian ka ba? Sabihin mo, makinig ka. Sabihin mo, makinig ka. Pag mahirap kausap na walang ano, no? Makinig ka. Sabihin mo sa kanya, para sa iyo itong mensahe. Yan. Okay, sabi. Dapat daw, ganito daw po tayo dapat mga Christian. Ito daw dapat yung buhay natin. Kaya ito, ikaw ito, tayo ito. Ba, yung pag-uusapan natin, ikaw ito, dapat ito yung ginagalawan mong buhay ngayon. Mula nung tinanggap mo si Kristo, dapat ito yung ginagalawan mo. Siguro baka, iba niya sa inyo rito, hindi mo pa alam na sumama ka lang, naging born again ka, ay pag tinanong ka, ay Christian na ako ha. Ganun lang sinasabi mo. Pero hindi mo alam, meron kang bagong ugnayan, bagong haharapin, bagong connection sa Diyos na ginagawa. Hindi lang yung basta sumasama, oy, may church tayo Sunday. Oh, simba tayo, church tayo, di ba? Hindi lang ganun yun. Ito yung mga gagawin natin. Una, we now live in enlightenment. Di ba? Dapat namumuhay na tayo sa kaliwanagan. Amen? Ano ba yung ibig sabihin? Ang sabi po ng talata, Efesos 5:8, dati kayo'y nasa kadiliman, yung binanggit kong 7 kanina. Yun dati daw ginagawa natin. Ngayon nasa kaliwanagan na. Bakit? Tinanggap mo na si Kristo eh. Na born again ka na, Christian ka na eh. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon na tayo ngayon. Kaya sabi ni Paul, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Kung ano yung ginagawa ng mga taong nasa liwanag na kay Kristo, ganun daw dapat yung buhay. Ganun pala yung pastor. Kaya ngayon, born again ka, tinanggap mo, ito dapat pala yung buhay. Pero ang nangyayari, parang hindi ganun yung ginagawa natin. Salungat pa rin dun sa Diyos. Tignan natin, ano ba yung buhay, ano ba yung namumuhay dun sa liwanag? Susundan din natin dun sa Efeso din natin kukunin. Ano ba yung mga sinabi ni Paul? Una, not involved in any act of carnal lust.
Hindi na raw po tayo dapat na-involve o nasasali doon sa mga act o mga gawa ng mga anto. Yung pita ng laman. Ang sabi ng Efesos 5:3, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Kaya dapat Christian ka na, di ba? Christian na tayo. Kaya di ba sabi ko, para sa atin to, dapat hindi na tayo na-involve dito. Ano ba ibig sabihin yan? Yung nakikiapid sa English po yan, fornication. Ang definition ng fornication, ano yan? Sex outside marriage. Kaya kapag kayo mag-shota o mag-MU, ano pa yung mga term na ginagamit nyo ba? Maraming term na ginagamit yung kabataan pero wala rin, mag-shota lang yon, di ba? Hindi pa kayo mag-asawa, nagsesex kayo, kasalanan po yon. At yung kasalanan yon, mamaya makikita ko meron talata dyan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos yon. Ibig sabihin, kapag kabataan pa kayo, hindi pa kayo mag-asawa, nagtatali kayo, sakali lang po, wag naman po sana, kayo po'y mamatay na disgrasya, ang sabi ng Biblia, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Ang sex ay hindi masama. Ang sex, ang Diyos ang may plano at disenyo niyan. Nagiging masama ang pagtatalik doon sa mga magsyuta. Ayan, magsyuta, magjowa. Ayan, mag-imyo. Ano pa? Kasi ang dami yung term Amen po ba mga kabataan? Kaya yan, ginagawa lang yan ng mag-asawa. Sa mag-asawa, wala na pong problema yun. Kaya nga ang sabi ni Pablo, I think 1 Corinthians o 2 Corinthians 7, kung kayo halimbawa magkatipan daw at hindi nyo na matiis para hindi kayo magkasala, mag-asawa na kayo, magpakasal na kayo. At kahit magtali kayo, hindi na kayo nagkakasala. Pero beyond doon, ginagawa nyo yon, sorry po. Di ba? Tayo po ay nakikiapid. Sabi mo, Christian ka. Bakit sabi, di ba? Not involved in any act of carnal lust. Bakit? Namumuhay ka na sa liwanag. Sa kaliwanagan. Kasi hindi kaliwanagan yun, hindi tama sa Diyos yun Di ba? Ano pa? Gumagawa ng anumang uri ng kahalayan. Ano ba yung mga uri ng kahalayan? Sexual abuse. Di ba? Yung sa mga minor edad, kung ano mga ginagawa natin. Di ba? Ano pa? Halimbawa, yung parehong lalaki, parehong babae, nagsesex kayo, kahalayan yun. Kasi ang sex sa babae at lalaki lang. Hindi parehong, pwede ba yung parehong lalaki? Di ba? Di ba? Ang sinabi ng Diyos, lalaki at babae lang ang pwede sa ganun. Hindi pwedeng parehong lalaki. Walang mabubuo yun. Di ba? Ang sabi kasi ng Diyos, di ba, Genesis 1:27-28, di ba? Nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Isang lalaki at isang babae, magpakarami kayo. Paano magpapakarami dalawang lalaki? Di ba? Kahit 70 taon na magsama yun, hindi dadama yun. Pero bakit ang bilis dumami nila, no? Di ba? Hindi pwede. Kaya makikita natin, ano yan isang uri ng kahalayan. Kaya dapat sa Christian, walang ganun. Walang ganun na nagtatalik, parehong lalaki at parehong babae. Ano pa sinasabi natin dito? Yung pong adultery. Di ba? Kapag may asawa ka na, o sino po may mga asawa na rito? Amen. Di ba? Ano sabi? Walang balikan. Di ba? No return, no exchange. Hindi na pwedeng mag-asawa ulit. Kung gusto mong mag-asawa ulit, pag-pray mo yung asawa mo. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay po. Tandaan po natin yan. Kamatayan lang. Amen? Kaya po tayo, kaya nga yung pag-aasawa natin, mga kabataan, mag-isip kayo ng napakaraming beses. Dahil yung makakasama mo sa buhay, di ba? Hindi mo kakilala yan, pero makakasama mo na yan habang buhay. Di ba? Tapos magugulat ka na lang, hindi pala ito. Aba, walang palitan yan. Di ba? Walang balikan yan, walang atrasan, walang balikan.
No return, no exchange. Maganda yung term na ginagamit ni Kuya Ninyo. Okay? Di ba? Kaya makita natin. Yun dapat, di ba? Not involved in any act of carnal lust. Hindi dapat mababanggit. O baka mabanggit natin, uy, yung tiga Salt and Light Church na, bakit ganun? Di ba? Nabalitaan ko, magano pa lang yan, pero di ba? Pangit tignan, di ba? Na born again. Di ba born again yun? Di ba Christian yun? Di ba? Kaya nga sabi nyo, pag hindi nyo nakaya, doon sa mga mag-imyo, mag-syuta, mag-yuwa, di ba? Mag-asawa na kayo kaysa magkakasala kayo. Pero dapat nasa tamang merong na kayong trabaho, di ba? Kaya nga po, di ba tayo mga kabataan dito, tandaan po natin, hindi kami nagkukulang sa mga paalala sa mga kabataan. Kaya lang, this is your choice, di ba? Pinili nyo po yan, kayo po yung bahala. Kaming mga lingkod ng Panginoon na narito, lagi po yung aming paalala po sa inyo. Amen? Pray naman ako. Kasi, bahala kayo, inyong buhay po yan, yung paalala namin ay lagi namin sinasabi po sa inyo. Pangalawa, do not speak obscene word. Pag sinabing obscene word, yung mga hindi magagandang pananalita. Ang sabi ng Efesos 5:4, dapat bilang Christian, hindi ka ganito. Huwag kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Di ba yung mga bastos, di ba? Biro mo dito, kumakanta kang Amazing Love, Amazing Grace, di ba? Tinataas mo pa yung kamay mo. Sa labas pala, bastos ka magsalita, di ba? Kung magkwento ka, alam mo si ganito, si ganyan, di ba? Nakita ko, napanood ko, ganyan. Di ba? Di ba born again ka? Nga pala, born again nga pala ako, no? Di ba? Magugulat ka pa, magigising ka. Di ba? Kumakanta ka tapos, ganun ka pala. Dapat, kaya yun nakita nyo, di ba, yung Christian life, holy life talaga eh. Diba? Kaya sabi na, kaya nakita nyo yung mga hindi born again, hindi mga Christian, pag nakita tayo na gumagawa ng ganyan, kala ko ba born again ka? Kala ko ba Christian ka? Nakita mo, kasi bakit? Ganun yung binabanggit natin ngayon, yung namumuhay sa kalilimugan, ganun kasi yung tingin nila sa atin. At tama naman po sila. Yun naman kasi yung sinasabi ng Bible. Na kapag tinanggap mo si Kristo, ito na yung magiging buhay natin. Kaya yung mga pananalita, yung mga joke, mga green joke na yan, dapat hindi manggagaling sa atin yan. Diba? Sabi dyan, yung walang kabuluhang pananalita, yung pagbibirong mga di nararapat, yung mga malalaswa. Diba? Baka mamaya tayo pa yung mga sa trabaho, sa school, tayo pa yung mga malalaswa magsalita. Dapat hindi napapakin, diba? Hindi na tayo nariringgan ng mga ganyang bagay. Amen? Pangatlo, greed is gone. Alam ninyong, ito sinasabi ko, diba? Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid. Kaya sabi ko, di ba? Pag sinabing wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos, hindi ka pwedeng malangit. Kapag ikaw ay namatay kang nakikiapid ka, di ba? Yung Bible nagsasabi, hindi ako, na sigurado, hindi ka kasama sa kaharian ng Diyos. Amen? Mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sunod natin, greed is gone. Dapat wala na yung pagiging sakim natin. Sakim sa ano? Sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, di ba? Sakim sa pagkain. Kasama rin po yun. Di ba? Sakim sa kapangyarihan, ano po? Di ba? Minsan, tignan natin, mostly nakikita natin yan sa mga politiko, di ba? Yung tatay, senador, di ba? Yung asawa, mayor, di ba? Yung anak, congressman, di ba? Yung lolo, gobernador, yung apo, SK chairman, lahat sila na, no? Ang tawag doon, greed, masyadong sakim, di ba? Ganoon, di ba? Sa kapangyarihan eh. Yung pagiging sakim, hindi gusto ng Panginoon. Kasi isang uri yan ng pagsamba, idolatry kasi yan eh. Ibig sabihin, yun na yung dinodiyos mo eh. Di ba yung kapangyarihan? Ano pa? Sa pera. Di ba? Yung tayo, di ba? Wala kang inisip, puro pera. Hindi ka man lang nagbibigay ng panahon sa Diyos. Di ba? Okay na yung workaholic ka, pero nagbibigay ka rin, workaholic ka rin sa Panginoon, walang problema. Pero yung workaholic ka, trabaho, di ba? Mula Lunes hanggang kulang yung 7 araw sa'yo eh. Kinakailangan meron pang 8 araw eh. Puro ka trabaho, wala ka nang binibigay na panahon sa Diyos. Diba? Hindi gusto ng Panginoon yung ganun eh. Diba? Sabi nga na Exodus,
Binigyan ka ng mula Lunes hanggang Sabado, yung linggo ibigay mo para sa Diyos yun. Di ba? Kaya ate, sarado yung, yung takoyaki nyo, sarado pag Sunday eh. Di ba? Yung Tajoyaki ba yun? Tajoyaki ba yun? Di ba? Kaya pag Sunday, ate, close yun. Siya po yung nagtitinda. Pinromote pa, no? Di ba? Pag Sunday, dapat ganun tayo. Di ba? Kaya yung laundry shop din ng aking anak, sarado rin yun pag Sunday. Kasi para sa Diyos yun eh. Di ba? Yung kita no nakikitain ng Sunday, ibibigay ng Lord yun mula Monday hanggang Saturday. Tandaan nyo yan. Manampalataya lang kayo. Kasi alam natin pag Sunday, malakas. Di ba? Pag Sunday, malakas. Doon nga doon sa laundry shop, nung unang nandun, sabi ng mga tao ron, ba't po kayo magsasara ng Sunday? Yung Sunday nga po marami. Kasi walang pasok yung mga estudyante tsaka may trabaho. Pero hindi eh. Christian ka eh. Di ba? Tinanggap mo na si Kristo. Ang sabi ng Lord, yung Sunday, ilaan mo sa Panginoon. Ang sabi ng Hebreo 13:5, huwag kang magmukhang, alam nyo pala, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Di ba? Panghawakan nyo lang yung word na yon. Manampalataya lang kayo. Kasi, pag sobra-sobra na, napaka-grid. Ang pangit kasi nung pag tinagalog mo yung grid eh. Di ba? Grid is gone. Ano pa? Hindi lang, isa pagkain din po. Meron kasing mga tao na masyadong matatakaw. Di ba? Masama rin yung sobrang takaw. Di ba? Minsan, makita mo, kumakain ka ng, ano yung tinitinda niya, Joy? Takoyaki. Kumakain ka ng takoyaki, di ba? Nakita mo, may dumarating mo. Baka humingi, susubo mo ng lahat. Isusubo. Nakita mo kasi dumarating yung kakilala mo, Diba? Baka humingi pa eh. Diba? Nandito na lahat, Pag tinaw ka, kamusta ka na? Mabuti. Nandito lang. Diba? Minsan yung pagiging greed din sa pagkain. Diba? Minsan doon sa mga handaan, diba? Pag naglagay sa lalagyan, diba? Parang ganun ka, brad. Punong-puno, no? Parang wala nang balikan, di ba? Parang wala nang balikan, punong-puno yung Di ba? Kaya lalo na paghandaan, tignan nyo paghandaan, magiging naman bilang Christian, di ba? Tama lang, di ba? 2 lang, 3 lang. Hindi yung grabe, pinuno mo na ng ganyan, no? Tatapon na yung pagkain eh, sa dami. Ang problema pa may bawang ka pang plastic. Yun ang masakit doon. Di ba? Uhugot ka pa pagkatapos na. Wala na bang kakain? No, labas na yung plastic. Balutin mo. Ayan. Sharon Cuneta na. Amen. Grabe, sobrang great, no? Huwag naman nakakayaan man. Ano ba yung Christian na yan? Di ba? Ang dami ng kinain, ang laki na nga nun siyan, tapos may take out pa. Pag sinabi lang ng host, sige, pwede nyo na pong ibalot yung dyan. Naku, labasan agad ng mga plastic yan. Yung pwede, pero yung wala po sinasabi, tapos nagbabalot ka kagad, hindi maganda. Amen po ba? Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Okay, next. No longer associated with evil deeds. Yan, dapat hindi na tayo nakikahilubilo doon sa mga masasamang gawain. Huwag kayong, Efesos 5:11. Tignan nyo, nandun na tayo sa Ephesians 5, Ibig sabihin kasi, binanggit natin, Ephesians 5:8, huwag na tayong mamuhay sa kadiliman, lumakad tayo sa kaliwanagan. Inisa-isa ngayon kung ano yung lumalakad sa kaliwanagan. Kaya iniisa-isa natin. Sa 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang inibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga yon. Kapag meron kayo, halimbawa, mga estudyante, meron kayong mga kasamahan sa mga estudyante, nakita nyo, sabihin ng kaklase mo, ano pa gaya, lakwat siya na, sama ka na. Huwag kayo sasama. Masama yun, di ba? Liga na, di ba? Tapos na yung klase. Toma na tayo ba? Di ba? Huwag ka sasama. Ano sabi dyan? Ibunyag mo raw yun. Hindi yung Christian ka, liga na, alis na tayo. Liga na, sama na, di ba? Ikaw pa na yung unang Dapat pag alam mong mali, huwag kang makikisama. Sa trabaho, ganun din. Di ba? Sa mga trabaho, merong mga mandaraya, merong mga nagnanakaw sa kumpanya,
Pag nakikita mong gano'n, huwag kang makikisama ron. Merong mga umaano sa lagayan, di ba? Dapat huwag kang makikisama ron. Kasi Christian ka eh. Di ba? Merong bahalang ang Diyos yung mag-bless sa'yo. Huwag doon sa mga masasamang bagay. Di ba, maaate mo ba yun, ipapakain mo sa anak mo? Okay, kinakain mo sa araw-araw, galing sa masama? Kaya mo bang sikmurain yon? Tapos pupunta ka rito sa church, nakataas pa yung kamay mo, umiiyak-iyak ka pa. Pag nasa trabaho, nangungupit ka pala. Di ba? Hindi napakaganda. Kaya dito makita natin, no longer associated with evil deeds. Ganon din sa mga nanay. Di ba? Yung mga nanay, nasa bahay lang. Di ba? Yung mga nanay, mga taong bahay lang yan. Pag nakakakita ka ng mga kumpulan ng mga nanay, alam nyo na ginagawa nun, di ba? Si kumpare, nakita ko nung isang araw, di ba? Huwag ka na makikihalubero pa, nasasama ka. Ano yung ano nyo, di ba? Magtatanong-tanong ka pa, ano? Huwag ka na pa. Alam nyo naman na nagchichismisan, huwag ka na makihalo. Kasi alam na ba natin, ang chismis, si Bible, sinabi talaga yan, masama po yan. Amen. May nakukulong na yata sa chismis ngayon, no? May batas na yata ng gano'n, di ba? Death penalty yata, no? Death penalty ba? Hindi. Hindi. Okay. Sige, sunod po. Sunod. Next. Ayan. Sabi sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing. Ulitin natin. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kasi pag naglalasing kasi, puspos ka ng alak. Amen. Magkano ba yung Red Horse ngayon? Magkano yung Red Horse ngayon ganyan, kalaki? Sino yung sumagot? Hinuhuli ko lang. Magkano yung ganyan? Ay, sa mga kabataan, magkano yung ganyan? Yung isang ano ba sukat nun? Yung malaki? Yung mucho ba tawag doon, mucho? O, magkano yung mucho? 120. Aba, na. Sa mga babae, yung sunmig, magkano? Ay, mga iniinom ng mga babae yun. Magkano yung sunmig? Uy, buka alam ni mukhang alam mo yung price, tumitingin kayo. Magkano yung ate? Yung sunmig. Magkano ngayon yun? Alam mo? Diba? Amen. Inuhuli ko lang kayo. Bakit alam mo yung presyo? Diba? Kanina, umaga, tinanong ko, sumagot Pastor, yung ganyan, sinabi niya pa 150 po yun. Ba't alam mo? Diba? Tinanong ko, bakit alam niya? Hinuhuli ko lang. Diba? Ibig sabihin, bumibili ka. Ang dami, di ba? Dapat pag Christian, biro mo Christian ka, makikita ka, bumibili ka ng, pagbilangan ng isang case na dyan, na Red Horse, di ba? Mga katwira natin, pampatulog lang. Isang case, pampatulog. Di ba? Sabi, huwag kayong maglalasing. Bakit? Sisirain lang yan buhay mo. Di ba? Magkano nga yung Hindi, ulitin. Sige na. Total, alam na naman. 2 kilong bigas na yung Tatay Mervin. Biro mo kung kada gabi bumibira ka nun. Mahimbing nga tulog mo pero sayang yung 2 kilong bigas. Di ba? Pero kung 20 ni BBM yon, 6 na kilo yun. Di ba? 2 kilong bigas sayang. Buti sana kung may mabuting nagagawa sa katawan yon. Sisirain yung ating atay. Di ba? Sisirain yung atay. Baka mamaya inutang mo pa yon. Yun ang masakit doon. At minsan, pag nalalasing, ano nangyayari pag nalalasing? Jason? Ayaw sumagot, Glenn. Pag nalalasing, di ba, minsan, away. Kaya nga sabi, sisirain yung buhay Di ba? Yung mga magaling magmotor, di ba, lasing na, nagmumotor pa. Ayan, disgrasya, patay. Di ba, karamihan na disgrasya sa motor, mga lasing. 2 lang yung gulong, di ba, Kuya Atan? Tapos minsan nga kahit hindi ka lasing, delikado magmotor, lalo na pag lasing ka. Di ba? Kaya dapat, di ba,
ito yung mga dapat hindi na tayo namumuhay sa ganito. Hindi na natin ginagawa itong mga bagay na ito. Amen? Sige nga, palakpakan natin ng Panginoon. Alam nyo kasi, sa lugar kasi namin, mas maraming umiinom doon mga kababaihan sa lugar namin. Sa lugar ng Tondo. Nakikita ron, grabe eh. Yung mga babae talagang mas malalakas pa uminom sa lalaki. Mga kababaihan ngayon. Pero sana tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, di ba? Bili na lang kayo ng Sito, Coke, yan, di ba? Mag-juice na lang po kayo. Di ba? Mag-kalamansi juice na lang kayo, di ba? Kesa yung kalamansi juice, sinahalo nyo sa gin, di ba? Kalamansi juice na lang, vitamin C yun. Amen? Kala nyo, hindi ko alam, yung mga manginginom dito, ha? Dati rin po kasi ako manginginom. Di ba? Kaya hindi makakalusot sa akin yung mga bagay na yan. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, para sa inyo ito eh. Kaya makita, yung binanggit po natin, dapat namumuhay tayo sa kalimutan. Di ba? Christian tayo. Tandaan nyo, hindi dapat nakikita sa atin yung mga bagay na yan. Amen? Kung nakikita, mag-repent po tayo sa Panginoon. Wala pong problema yan. Hindi po tayo kinukondena na masama kang tao. Dapat hindi ka, hindi. Repent lang sa Lord. Diba? Mahal tayo ng Panginoon. Ibabalik tayo sa maayos na buhay. Amen? Next, pangalawa. Dalawa lang po yan. We are now reconciled to God. Diba? Tayo po ay pinagkasundo na sa Diyos. Next slide. Sabi dyan, sa Roma 5:10, sapagkat kung noon nga'y tayo yung mga kaaway ng Diyos, diba, noon kaaway tayo ng Diyos, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Pangalawa, na makikita natin bilang mga Kristiyano, una, lumalakad na tayo sa liwanag. Pangalawa, tayo po ay pinagkasundo na sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos ngayon. Kakampi na natin ang ating Panginoon. Amen? Kakampi na natin ang Panginoon. Kaya po dapat, ito po yung mga ginagawa natin. Una, Christ dwells in our heart. Diba? Kaya dapat si Kristo yung nananahan sa ating puso, hindi ikaw, hindi yung sarili mo. Kasi sabi rito, sa Efeso 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalangin. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Tignan niyo po ito, mga kapatid, napakaganda po. Kapag si Kristo pala yung nasa ating heart, yung ugat at magiging pundasyon sa lahat ng ating ginagawa ay pag-ibig. Ano ibig sabihin nun? Kapag si Kristo pala yung nasa heart, lagi mong iniisip, sabi, ugat at pundasyon. Lagi mong iniisip yung mabubuting bagay. Tumulong, mahabag, di ba? Magbigay. Yun yung lagi. Kapag si Kristo rin nasa ating puso. Kasi bakit? Nakipagkasundo na tayo sa Diyos, tinanggap mo na si Kristo, born again ka na. Christian ka na. Kaya dapat si Christ yung nandito. Hindi ikaw yung maghahari sa heart mo, si Kristo. Dapat nandito siya. Amen? Nandito dapat siya kasi pag nandito yan, tandaan niyo po yan mga kapatid, lahat ng gagawin mo, iniisip mo lagi mabubuting bagay dun sa ibang tao. Pag si Kristo ang nandito. Bakit? Sapagkat sabi po ng 1 John 5, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung si Kristo nandito, puro pag-ibig. Di ba? Kasi ang ating puso, spring of life to. Di ba? Bukal ng buhay yung ating heart. Kaya lahat ng bawat na ginagawa natin ay nanggagaling dito sa ating puso. Kaya kung si Kristo nandito, siyempre si Kristo yung nandyan, yung pag-ibig yung nandyan, kapag nakita mo, pag sa school, pag nakita mong may nangailangan, magbibigay ka, tutulong ka, walang papel o walang baon, gagawin mo. Hindi yung mambubuli ka. Bakit? Si Christ nandito eh. Pag nakita mo yung kapitbahay mo, nangailangan, may tutulungan, iniisip mo lagi, ano iniisip mo? Iniisip mo lagi tumulong. Hindi iniisip mo, pabiyaan mo yan. Hindi ganun. Hindi ka nangungusga. Ganun lagi kapag si Kristo pala nandito. Dapat tayo po yun. Tayo yun ba? Bilang Christian, tinanggap natin si Kristo, dapat ganun yung nasa heart natin. Amen? Yan po una. Pangalawa, you are already a child of God.
ngayon po ay tayo po yung mga anak na ng Diyos. Sabi diyan, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. 1 John 3:1, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Yan. Kaya pala tayo, di ba? Hindi tayo kinikilala, di ba, ng mga ibang tao, ng mga makasanlibutan kasi hindi nila kinikilala ang Diyos eh. Tayo yung mga anak ng Diyos. Di ba, kapag tayo ay anak ng Diyos, di ba, dapat siyempre, sinusunod natin yung gusto ng ating Diyos Ama. Amen. Pangatlo, sabi diyan, you no longer offend God, hindi mo na sinasaktan ng Diyos. Sabi diyan, ang mga anak ng Diyos, ito po, para ba ganito, ang mga born again, ang mga Christian, ang mga tumanggap kay Kristo, ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos, at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Ayan, di ba? Kaya yung mga Christian, yung mga born again, hindi na yan intentionally na gumagawa ng kasalanan. Nagkakasala ka, pero hindi yung sinasadya mo. Alam mo nang masamang manood ng pornography, nood ka pa rin ng nood. Sinasadya mo. Pero hindi yung parabang, di ba? Yung nakita mo, may nanonood, napadaan ka lang, ay hindi mo sinasadya yun talaga. Hindi ikaw yung nagbukas eh. Di ba? Hindi naman kasalanan ka. Ang kasalanan doon, yung umupo ka na rin. Nakijoin ka na rin. Ano ba yung palabas? Di ba? Nakijoin. Yung nakita mo lang, okay lang. Pero yung ikaw talaga nag-a-attempt, kasalanan, di ba? Nagpapatuloy. Any form of sin na sinasadya mo talaga na alam mong mali, alam mong masama, ginagawa mo, yan tawag doon, nagpapatuloy ka. Pero sabi, di ba, yung mga anak ng Diyos, hindi na ginagawa yun. Kaya nga, anak ka ba ng Diyos? Di ba, anak tayo ng Diyos, tinawag tayo. Di ba, binanggit natin kanina? Tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas Kaya tayo tinatawag na tayong mga anak ng Diyos. Amen. Kasi alam naman natin, di ba, lagi natin sinasambit, ang lahat ng tao, anak ng Diyos sa laman. Kasi isa lang yung pinanggalingan natin. Di ba? Si Eva at Adan lang. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos sa Espiritu. Ang sabi ng John 1:12, di ba? Ang sumampalataya kay Kristo, siya lang yung binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At yung binasa natin dito kanina, di ba? Yung kanina, yung tayo ay children of God. Di ba? Kaya tayo makita natin, kaya ina-accept natin na tayo ay anak ng Diyos. Di ba? Anak tayo ng Panginoon. Kaya dapat hindi tayo nakikitaan ng mga bagay na makasisira. Di ba? Siyempre, pag anak ka, ang nasisira yung Ama, yung Diyos. Kaya nakita nyo, anumang bagay, di ba? Kaya nakita nyo, pag nakitaan ka ng ibang tao na gumagawa ng hindi tama bilang born again, ano sinasabi? Kala ko born again ka. Sino ang nasira? Yung Diyos na sinasamba natin. Hindi ikaw, yung Diyos. Kasi alam niya na ikaw ay sumasamba sa ating Diyos. Amen. Last, you always spend time with God. Sabi sa Jeremiah 29:13, kapag hinahanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso niyo ako hahanapin. Kapag tayo po ay nakipagkasundo na sa Diyos, nakipag-reconcile na tayo, kakampi na natin ng Diyos, di ba? Yung new connection natin sa Kanya, yung bagong ugnayan natin, dapat nagbibigay ka na ng panahon sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka na ng panahon sa Diyos. Ayan. Hindi puro trabaho, hindi puro aral, di ba? Hindi puro negosyo, ano pa? Hindi puro social media. Kinakailangan nagbibigay ng panahon sa Diyos. Ano yung nagbibigay ng panahon sa Diyos? Yan, pumupunta ka rito pag Sunday. Diba? Nung pumunta ka rito, hindi ka nagbigay ng panahon dun sa church o dun sa cell leader mo o sa light group leader mo. Nagbigay ka ng panahon sa Diyos. Diba? Sana natutulog ka na ngayon o kaya nanonood ka o kaya baka nagmamasyal ka pero nandito ka. Nagbigay ka ng panahon sa Diyos. Dapat lamang, di ba? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Pangalawa, dapat nagbabasa na tayo ng Bible. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na ng Bible. Ayan. Kasi oras po yan para sa Panginoon Diba? Alam nyo kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, nandun na ako sa awit 119 sa aking devotion, nakita ko ron, ang nagpapadunong sa tao ay kapag lagi niyang binabasa yung salita ng ating Panginoon at sinusunod niya.
Diba? Kapag binabasa po natin. Diba? Kaya makita natin, dapat Christian na tayo, nagbabasa na tayo ng Bible. At ano pa? Dapat meron na tayong quiet time. Sabi mo sa katabi mo, dapat may quiet time ka na. Ang quiet time, yung prayer, personal prayer. Diba? Yun yung spend mo ng time sa Panginoon eh. Diba? Kasi kakampi na natin ng Diyos, diba? Kasundo na natin ng Diyos, dapat meron na tayong panahon para sa Diyos. Amen? Mahirap bang maging Christian? Hindi, ayun, buti. Kala ko may sasagot. Alam mo, kaya alam nyo, maraming ibang mga kabataan sumusuko sa pagiging born again. Ayoko na dyan. Ganyan pala dyan. Diba? Grabe, magsyota. Walang ano. Okay lang na ganon. Yak! Diba? Ganon yun. Hindi na uso yan. Diba? Mga ganon. Kaya dami. Pero kung alam lang nila yung napakasarap ng buhay ng Christian. Diba? Ate Angelica? Oo, diba? Seryoso si Ate Angelica, nakaganon eh. Oh. Hindi ko alam kung nakakikinig sa akin o may iniisip ka sa labas eh. Di ba? Di ba Ate Lorraine? Oh, di ba? Yung mga ano natin eh. Di ba? Napakasarap ng buhay ng Kristiyano kahit na tiis-tiis lang. Di ba? Makakarating din tayo dyan. Di ba? Magtyaga-tyaga lang po. At ang napakasarap. Di ba? Yung haharap ka sa dambana. Di ba? Pure na pure. Di ba? Yun yung gusto ng Panginoon eh. Di ba? Kaya yun yung pinakapangarapin nyo mga babae. Di ba? Na kapag kayo humarap sa damdana, di ba? Talaga nga pure na pure po tayo. Amen? Yun po yung napakaganda sa atin. Sa ating pagtatapos, sa ating huling talata, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan. Ang ibig sabihin po nito, kapag katulad daw po tayo, tinanggap mo na si Kristo, then bumalik ka ulit, di ba? Nagbisyo ka ulit, gumawa ka ulit ng masasama, naging makasalanan ka ulit, naging kaaway mo ulit ng Diyos. Katulad ka raw ng aso, magkatapos kumain ay sinuka, akalain mo kinain ulit. Di ba? Maganda bang tignan yon? Pangit, di ba? Kasi sinuka na, kinain pa. Ano kaya lasa ng Brad? Di ba? Kung iisipin mo na lang, di ba? Parang sa buhay mo, anong klaseng buhay yon? Para bang nasa kama ka na, lumagay ka pa sa banig eh. Ang sarap na ng buhay mo bilang Christian. Ewan ko lang kung hindi kayo nakakasarapan sa isang buhay ng isang Kristiyano, pagiging born again. Di ba? Napakasarap na, napakapanatag ng buhay, di ba? Napakalinis ng buhay. At wala kang talo rito. Para ka nagpo-promote ng ano nito, di ba? Wala kang talo. Diba? Sabihin mo man totoo, hindi yung Biblia, pagdating sa langit, pag totoo, talo ka na. Kung hindi man totoo, okay lang. Diba? Ano ibig ko sabihin? Namuhay ka ng maayos. Kasi, diba, by faith lang tayo ngayon eh. Wala pa talaga nasisiguro, nakarating na ba sa langit? May nabalitaan na kayo? Wala pa, diba? May nakarating na ba? Wala pa eh. Siguro, kaya sabi naman, hindi naman totoo yan eh. O, pagpalagay na natin hindi totoo, namuhay ka ng maayos. Walang problema. Kung totoo, di ba? Talo ka. Di ba? Kung totoo, mababalik mo ba yun? Hindi mo na maibabalik yun. Talo ka. Ang sarap-sarap mabuhay ng para sa Panginoon. Amen? Next, ang sabi ng Roma, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Ginigising na tayo ng Panginoon ngayon. Tayo pong mga born again, tayo mga Christian, yung mga natutulog nating pananampalataya. Diba? Gumising sa raw po tayo. Diba? Alam mo, ito yung Christian, ito yung buhay mo dapat. Kung yung buhay mo hindi mo ginagawa yung dati, dapat gumising na tayo. Amen. Next, sabi dyan, next slide. Namamaalam ng gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Next slide. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Kristo bilang sandata at huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sa gabi pong ito, sabi ko nga po kanina,
kung meron po sa gabing ito na mga nanay, tatay na narito ngayon, sa palagay mo, hindi mo talaga patutuong tinanggap si Kristo sa iyong buhay. Kasi pag nakita mo yung buhay mo, siguro 1, 2, 3, 4, 5 years ka ng Christian, pero parang yung life mo walang nababago. Ibig sabihin, si Kristo wala pa sa ating heart. Di ba? Para bang pag gumawa ka ng kasalanan, parang walang conviction, okay lang. Ibig sabihin, Christ is wala pa sa iyong wala pa sa ating mga puso. Amen. Kung ngayon nga, sabi ko nga po, kung ikaw po yung kapatid, ang Diyos naman po ay Diyos ng pag-ibig. Huwag mong kaawaan yung sarili. Huwag mong sabihin na, ay ganito pala ako, ang sama. Huwag kapatid. Ang Diyos ay napakabuti. Mahal tayo ng Panginoon. Diba? Sa gabing ito, pwede mong tanggapin ng Panginoon. Hindi na kita palalapitin dito sa unahan. Diba? Diyan lang sa kinatatayuan mo. Pwede kang manalangin. Tatanggapin mo lang si Kristo. Sabihin mo lang sa Kanya na, Lord, I accept you bilang tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako'y nananampalataya na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Lord, tulungan mo po ako, ganun lang. Di ba? Na lahat ng aking mga kasalanan ay mapatawad, malinis, di ba? Ganun lang po yung gawin natin. Amen? Kasi we are Christian. Pag Christian, we are followers of Christ. Di ba? We are obedient to Christ. Ganyan dapat po tayo. Hindi dapat nakikita sa atin yung mga bagay kung ano yung ginagawa ng mga makasanlibutang bagay. Amen? Kaya po, kapatid, simulan po natin ngayon. Simulan po natin ngayon. Diba? Ito yung reminder kasi alam natin marami sa atin ng mga dito, lalo marami sa ating kabataan. Hindi natin alam, ay ganito pala. Ngayon na Christian ako. Kasi nagpapatawag kang Christian eh. Nagpapatawag kang born again eh. Pero yung pangalan lang pala, di ba? Inside pala ng iyong katawan, hindi makikita yung pagiging Christian. Dapat in and out yung pagiging Christian po natin. Amen? Kaya sige, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na mag-pray, humiling sa Panginoon. At yung iba, kung talagang tinanggap mo na sa Christ, meron pang mga bagay na rito na ginagawa mo na hindi dapat ipag-pray mo sa ating Panginoon. Sige po, kayo po yung manalangin. Huwag mong isipin yung sa iyong katabi, huwag mo silang tignan. Basta't kausapin mo lang ang Diyos sa gabing ito at ang Diyos ay kikilos sa ating buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, sa gabing ito, Panginoon, habang nananalangin ang iyong mga anak, Panginoon, sa inyo po, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, yung mga napilitan lang, Lord, na umattend sa gawain, pero hindi pa totally nagkukumit sa inyo, hindi pa kayo tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, ang iyong anak na si Kristo, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang tutubos at maglilinis ng aming mga kasalanan. Tulungan mo po, Lord, ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga kabataang lalaki at babae. Tulungan mo po kami, O Diyos. Nais naming lumakad sa kaliwanagan, nais naming mamuhay sa kaliwanagan, at Lord, hindi na namin sasaktan ang aming Diyos, ang aming Panginoong Kristo. Lord, gagawin namin kung ano yung tama bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Simula sa araw na ito, Ama, tulungan mo po sila, samahan mo sila, Lord. Pagkatapos, Lord, ng gawain ito, I believe, Lord, ang kaaway ay patuloy pa rin susunod at patuloy pa rin siyang tutuksohin ng iyong mga anak. Selyohan mo sila, Lord, ng iyong Espiritu, ng iyong kapangyarihan para hindi manaig, Panginoon, ang kaaway sa kanilang buhay. Nawa po, Diyos, yung kanilang mga napakinggan, inilagay nila sa kanilang puso. At sa pusong ito, kung saan nandun ang Panginoong Kristo, ay Lord, ang bawat gagawin namin ay tunay na maghahari ang pag-ibig, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat po, Diyos. Salamat sa gabing ito. At Lord, hindi lang sa gabing ito, dito sa buong buwan ng Marso, Panginoon. Lord, tulungan mo, Lord, na harapin namin, Lord, mapagtagumpayan namin na harapin yung bagong buhay na tatahakin namin
mula nang tinanggap namin ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Maraming pong salamat o Diyos. At Lord, bago po kami lumabas ng panambahang ito, magsiuwi Lord sa aming mga katahanan, humihiling kami Lord ng panalangin din o ng inyong bendisyon Panginoon. Mula po dyan sa inyo sa kalangitan, nawa Lord ay ipagkaloob mo po at ibuhos sa amin ang iyong masaganang pag-ibig, ang iyong proteksyon sa aming mga karamdaman, sa ilayo mo kami, Lord, sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo nga rin po, Lord, yung mga pangangailangan pinansyal ng bawat isa, yung mga nagnenegosyo, nagtatrabaho, Panginoon, pagtagumpayin mo, Lord, nawa, yung kanilang mga source of income. Yung walang trabaho, Lord, mabigyan nyo nga po, Panginoon. At yung mga kabataan na yung kanilang mga magulang, yung kanilang source of income, maging matatag, maging maayos, Panginoon, at magkaroon ng trabaho. Yung walang trabaho na mga kabataan na rito, na kayong kanilang mga magulang. Tulungan mo nga rin po, O Diyos, hallelujah, ang iyong kapayapaan nawa, O Diyos, makamit yon at magpakailanman, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. God bless po sa inyo.